Right, so good evening po sa ating lahat mga kapuntos, mga kaabag at mga kapatid. So sa gabi pong ito ay mayroon po tayong magaganap na debate, no? Between Seventh Day Adventist Church laban kay Brother Jando ng Roman Catholic. At ang tema na kanila pong napagkasunduan ay patutunayan ni Brother Jacob na ang man of sin sa 2 Thessalonians chapter 2 ay ang Papa. So, ako po bilang isang moderator ay mamamagitan lamang sa kanila. Okay? Although, isa pa akong Katoliko, pero gagampanan ko po ang aking rule bilang moderator. So, hindi po ako magiging bias dito. Actually, gumawa po ako ng 10 rules, no? So ito po yung mga rules ng debate mga kapatid, pakinggan niyo po ha. Ang unang rules, ang debate ay sisintro lang sa tema na pag-uusapan. Ibig sabihin, hindi pwedeng umabot sa rebulto, hindi pwedeng umabot sa pagkaina ng Diyos ni ng Birheng Maria, or sa ano pa mang objection ng mga ibang mananampalataya about Catholic doctrine. Dapat sisentro lang kayo sa tema na dapat pag-uusapan. Okay? Yan po ang una natin. Pangalawa, isang objection lang at isang counter kung mayroon man kayong objection sa inyong debate. Either sa kanyang stand, no, pinapayagan ko ang objection sa stand. Kung sa tingin nyo dapat i-object, pwede kayo mag-object sa stand niya. Hindi ko yan ipagbabawal. Pero isang objection lang at isang counter. Ha? Tapos, sa tanungan, ang itatanong sa first interpolation ay dapat ayon lang sa nilatag. Okay? So sa first interpolation, kung ano lang yung nilatag, doon lang tayo para makapanitili tayo sa tema. At sa second interpolation, anything goes basta pasok sa tema. So hindi pa rin pwedeng lumagpas sa tema, hindi pwedeng magtanong about sa church, hindi pwedeng magtanong about sa rebulto, kahit pwede na kayong magtanong anumang verse sa Bible. Okay? Para hindi talaga tayo mawala sa tema. Number 4, no ad hominem or attacking personal. Okay? Number 5, categorical question must answered categorically, then explained for 20 seconds only. Okay? So, yun ang categorical question must answered categorically. Ang number 6, pag hindi sasagot sa categorical, pwede gumamit ng 10 seconds to explain. Okay? Kung hindi kayang sagutin yung categorical question, sabihin sa moderator, 10 seconds. Okay? Pag 10 seconds, hindi tatanggapin ng moderator ang objection. Okay? Kasi 10 seconds. So, nasa kanya yung explanation. Number 7, about fallacies. Pwede mag-object ang bawat debater kung anong uri ng fallacy, tapos hihingin ang side ng isa, tapos hatol ang moderator kung dapat ipagpatuloy ang pahayag o tanong ayon sa fallacy statement. So, kinakailangan madetermina ko muna na fallacious nga, no? At hihingin ko yung side ng isa kung ano ang kaniyang sagot sa objection na fallacy. Kapag sa aking analisa ay tama yung objection na fallacy yun, hindi dapat sabihin yun, so ipagbabawal ng moderator yun. Okay? So nasa akin ang hukom kung pwede kong ipagpatuloy or hindi. Depende sa sagot ng ino-object. Number 8, kapag nakatanggap ng 2 warning mula sa moderator ang bawat debater na di nakikinig sa moderator, bawas ng 1 minuto sa kanyang oras, tanungan man o sa stand. So kapag may 2 warning na kayo kasi hindi kayo nakinig sa akin, tapos patuloy kayo sa sa debate kasi ganun pag uminit na, minsan hindi na pinapakinggan ng moderator. So kapag sinabi ng moderator na moderator's time, makinig ang 2. Pag hindi, warning 1, pag warning 2, pag pangatlo, minus na yung oras ng 1 minuto. Number 9, moderator decision is final and dapat respetuhin. When I say dapat respetuhin, pagkatapos ng debate, wala dapat komentaris kasi hindi maganda yun na komentaryo na nirerespeto nyo nga dito pero pag hindi nyo na nirerespeto. Number 10, respetuhin ang moderator. So, kasi ako yung moderator, dapat marespeto ko. Pag sinabing moderator's time, makinig. At hindi dapat awayin ang moderator. Okay?
Yan lamang po ang aking 10 rules. So tatanungin ko ang bawat isa, unahin ko ang affirmative side kung agree ba sa mga rules na nilatag ko, o kung may gusto kang idagdag, pwedeng ipaabot sa moderator. Agree ba ang affirmative? Hello bro, magandang gabi. Okay na yung rules niyo. Wala naman akong disagree doon. Patuloy lang tayo sa sunod kung ano man yung nasunduan ngayong gabi. Okay, maraming salamat kapatid. So sa negative side naman, agree ba bro sa aking statement? Okay, no probs. Okay, maraming salamat. Alright, so mga kapatid, no, fasten your seatbelt kasi mag-uumpisa na po ang pagdidebate at ibibigyan ko ng 20 seconds. 20 seconds. Ano pala yung oras niyo pala, anong napagkasunduan niyo sa oras kasi sa inyo yung ano eh. Ano lang bro? Russia time na lang, 10-7, 10-7. Sige. Sige, Russia time. Russia time tayo. So, 10 minutes ang first stand, tapos interpolation, 7 minutes. Tapos sa second stand, 10 minutes din. 7 minutes ang interpolation, tapos ang final conclusion is 5 minutes. Alright? So, bibigyan ko si Brother Jacob ng 10 minutes para sa kanyang latag. So, Brother Jacob, ang iyong 10 minutes ay mag-i-start kapag magsasalita ka. Bro, Jacob, go ahead. Magandang gabi sa ating lahat at ating tutukuyin kung ito nga ba ay Santo Papa, tukoy sa Santo Papa ang nakasulat sa 2 Thessalonians chapter 2. May tinutukoy ba tayong pangalan dito? Ang chapter na ito, ang aklat na ito ay nasa 2 Tesalonica. So sinabi dito, mga kapatid, tungkol naman sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo at sa pagtitipon sa atin upang makapiling niya, nakikiusap kami sa inyo na huwag agad magugulo ang inyong isipan o mabahala kung mabalitaan ninyong dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin pa nilang iyon ay pangaral o pahayag o isinulat namin. Huwag kayong magpapadaya kaninuman sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat di pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail na itinakda sa kamkan. Ito ho yung verse na tinutukoy natin mga kaibigan, na the man of sin. So, itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng dakilang Diyos. Ang Diyos dito ay yung small letter at hindi yung malaking Diyos. At sinasamba ng mga tao, uupo siya sa templo ng Diyos. Ito yung tinutukoy na Diyos na malaki at magpapakilalang siya ang Diyos. Hindi ba ninyo natatandaan? Sinabi ko na ito sa inyo nang ako'y kasama ninyo. Hindi pa nga lamang nangyayari ito dahil may pumipigil pa at alam ninyo kung ano iyon. Lilitaw ang suwail pagdating ng takdang panahon. Ngayon pa man ay gumawa na ng hiwaga ng kasamaan at mananatiling ganyan hanggat di naaalis ang humahadlang sa kanya. Kung maaalis na ang humahadlang, malalantad na ang suwail. Ngunit pagdating ng Panginoong Hesus, papatayin niya ang suwail. Bubugahan niya ito ng hininga mula sa kanyang bibig at pupuksain sa pamamagitan ng kanyang nakakasilaw na liwanag. Paglitaw ng suwail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng mapaglinlang na mga himala at kababalaghan. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak dahil ayaw nilang mahalin ang katotohanan na makakapagligtas sana sa kanila.
Dahil dito, hahayaan ng Diyos na sila'y malinlang ng rito ng dian at maniniwala sa kasinungalingan. Sa gayon, mapaparusahan ang lahat ng natuwa sa paggawa ng kasamaan sa halip na maniwala sa katotohanan. Napakasimple ng aklat ng ikalawang Tesalonika, chapter 2, mga kaibigan. Ang taong ito ay dating mananampalataya, pero gumawa siya ng kanyang kautusan. So kaya sinabi dito ni San Pablo na ito pala ay paghihimagsik laban sa Diyos, ang paglitaw ng suwail. Ito ho ay itinakda na. So paano natin malalaman na natapos na ba itong panahon na ito? So kagaya ng sinabi yung paksa namin ni Bro Jando na paano ba natin matutukoy ito? So sari-saring pizza, mga kaibigan, ang binigay ng iba't ibang manunulat sa labas ng kilusang ito para sa pagtatag ng Papa. So marahil ang taon na pinakamadalas na binanggit sa koneksyon na ito ay AD 606. Ito ang pitsang iminungkahi ni John William Dowling, isang Baptist. Moderator's time, moderator's time. Brother Jacob, moderator's time. Brother Jacob, moderator's time. Bro Jacob, Brother Jacob, ang diwata samaan ay na. Brother Jacob, Ang Brother isa na Jacob, ngayon ay nagpapaalam sa pag-iisip. Bro Jacob. Ay Bro hayaan Jacob. agad siya ay Bro Jacob, kung magagayoy. Brother Jacob, Mahayag ang masama na yaon. Brother Jacob. Yes bro. Pasensya ka na, kanina ka pa na ako kanina pa kita bro, in-stop. Ang natirang oras mo dito Yes, sa bro. akin 5 minutes at 8 seconds ang natirang oras sa'yo dito. Kanina kasi nawala yung yung signal mo dito sa amin. So hindi maklaro. Ewan ko lang kabila dyan. Naklaro ba ba dyan yung niya kanina sinasabi? Meron ba? Actually, continue sa akin eh. Continue sa'yo? Ala. Oo. Sige. So, patuloy na lang. Pasensya kasi akala ko kasi hindi rin narinig ni Barjando yung mga statement mo. Kaya pinutol ko kasi mga siguro 15 seconds din na hindi maganda yung signal mo. So, pasensya ha. So, mayroon ka pang 5 minutes and 8 seconds bro. Patuloy bro. Patuloy. Sige bro, sige. Ang hiwaga ng kasamaan na gumagana na tanging siya na ngayon ay nagpapaalam sa pag-iisip ay hahayaan hanggang siya'y maalis sa daan at kung magagayoy mahahayag ang masama na yaon na siyang lilipulin ng Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang bibig at lilipulin sa ningning ng kanyang pagpaparito. So ang wika ng tekstong ito ay nililinaw na ang hiwaga ng kasamaan na binanggit ng apostol ay isang paglago, isang pag-unlad at alam natin na ang paglagong ito ay sumasaklaw sa isang yugto ng mga 5 siglo o upang maging mas tumpak mula sa kalagitnaan ng unang siglo hanggang sa umihigit mula sa kalagitnaan ng ika-6. So sinasabi ng marami na ang paganismo ang umahadlang sa ganap ng pag-unlad ng kapapahan. At sa isang kahulugan iyon ay totoo, ngunit ito ay hindi lahat ng katotohanan. Ang matinding paganismo ng mga naunang siglo ng Kristyanismo ay inalis noong mga araw ni Theodosius, so 346 to 395 CE. Ngayon ito ay mabilis na pinalitan, hindi ng dalisay, spiritual na relihiyon ni Kristo, ngunit sa kalakyan ng Arianismo, isang relihiyon na walang espiritu at kasing politikal ng Romanismo mismo at lubos na handang umapila sa espada gaya ng mga papa. Ang Arianism, mga kaibigan, ay mahalagang paganismo lamang sa isang Kristiyanong damit. So ang katotohanan na tinanggihan ng mga Arian ang pagka-Diyos ni Kristo ay sapat na upang patunayan
silang mga virtual na pagano. Dahil sa pagtanggi sa pangunahing katotohanan ito, ay binago nila ang katotohanan ng Diyos na sa isang kasinungalingan at pagsamba sa isang lang na mas mababa kaysa banal ay sinamba at pinaglingkuran nila ang nilalang ng lumikha. Pwede nating ikumpara ito sa Roma 2:25. No, mahalaga lamang iyon pagiging tuli kung tumutupad ka sa kautusan, subalit kung lumalabag ka sa kautusan, para ka ring hindi tuli. So, hanggang sa pagiging isang nangingibabaw, nasalik sa relihiyosong daigdig, ang anyo ng paganismo na ito ay inalis hindi sa panahon ni Theodosius, kundi sa pamamagitan ng matinding pagkatalo sa mga Eastern Ostrogoths. Bago ang Roma noong AD 538 sa pagsulat ng pangyayaring ito, sinabi sa Greece under the Romans page 295 sa pagsakop ng Roma sa pamamagitan ng Belisarius o military commander, ang saysaya ng sinaunang lungsod ay maaaring itinuring na nagwawakas at ang kanyang pagtatanggol laban kay Witiges o hari ng mga Goths. Scholar article number 5381. So nagsimula ang kasaysayan ng Middle Ages around 476 CE. So hanggang sa panahon iyon, ang Arianismo at Romanismo na parehong nag-aangkin na sila ay Kristiyano, ngunit parehong kulang sa marami sa mga mahalagang bagay ng relihiyon ni Kristo. Ay Last 3 minutes. nakikipaglaban sa isa laban sa isa sa pinakamataas na kapangyarihan. Ngunit sa mga Ostrogoths, Northern Italy ito, sa ating panahon, sa abot ng pagiging nangingibabaw, ang pag-asa na iyon ay nawala noong 538 at ang Romanismo ay pumasok sa isang bagong panahon sa kanyang karera na humantong sa isang espiritual na pangingibabaw na hindi alam ng sistema ng Papa bago ang panahong iyon. So, dapat tandaan na ang mga dakilang bagay kung minsan ay may maliliit na tila hindi gaanong mga simula noong 533 AD. Tinawag ni Justinian ang Papa bilang ang pinuno ng lahat ng simbahan. So Code of Justinian, Book 1, Title 1. Maya-maya pa, ngunit sa parehong taon, inulit ng emperador ang isang desisyon na naunang ginawa na ang lahat ng mga bagay na may kinalaman sa simbahan ay isinangguni sa Papa. So ulo ng lahat ng mga obispo at ang totoo na mabisang tagapagwasto ng mga erehis. Last Itong 1 panahon na minute. ito, mga kaibigan, ito yung tinatawag natin na state and religion unity. So nagkaroon ng kapangyarihan. Kaya kung ating babalikan ang persecutions, mga kaibigan, nagkaroon ng persecution sa iba't ibang Christian denominations dahil unity ang state and religion. Last 30 Kaya, seconds. Ang kapangyarihan ng Santo Papa. Hello bro? Yes bro, may 20 seconds ka pa bro. Hello. Pwede pakipost ilang minuto ang natira. May natirang 16 seconds na lang dito bro. 16 kasi pinapost mo. Hello. Bakit bro? Anong concern bro? Bro Hindi Jacob? may naririnig akong boses, kala ko. Sige, patuloy bro. Oh, last 16 seconds bro. Go ahead, 16 seconds na lang. 16 seconds na pala to. Totoo na pagkatapos noon ay hinagad ni Justinian na ilagay ang obispo sa Roma at ang patriarka ng Constantinople. So pagkapantay-pantay, ngunit hindi na niya maalala ang kanyang sinabi at bawiin ang kanyang ginawa kaysa maalala ng isang papa karaan ng isang siglo. Time. Tagapagtanggol Time na ng bro, pananampalataya na pinakaloob niya kay Henry. Time na bro. Time. Okay. Mm-hmm. Time na bro. Oo. Alright. So, lagay ko muna to sa 7 minutes, no? 0, 0. 7 minutes. Ayan. Okay.
Okay, so wait lang ha. Right, yun. So, yun po mga kapatid, ang first stand ng atin pong affirmative na si Brother Jacob sa kanyang topic na patutunayan niya na ang Santo Papa daw no sa Roma ang siyang man of sin ayon sa 2 Thessalonians chapter 2. At without further ado, ibigay na natin sa negative para sa kanyang 7 minutes interpolation sa lahat ng pahayag ni Brother Jacob. Brother Jando, go ahead. Okay, ayon sa verse 3, hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat di pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos. Ang tanong, naganap na ba ang huling paghihimagsik laban sa Diyos? Yes or no? Kung sa ating panahon ay naganap na. Okay, next question. Dahil question. naganap na, Yes, yes. anong taon ito naganap? Anong taon? So, nagsimula ito 538. 538. Okay. 538, yan bang sinasabi ng mga SDA na paglitaw ng papasi? Hello bro. Okay, post the time, post the 500. time. Wait lang muna, post the time. Brother Jacob, narinig ko ba si Brother Jando ng maayos? Medyo putol-putol kasi yung sinasabi ni Brother Jando. Okay, so maghanap ka, ayusin mo muna yung ayusin mo muna yung signal mo dyan bago natin pagpatuloy, no? Kasi para magkaunawan at hindi masayang yung oras. Okay na ba? Malinaw na ba? Brother Jake, Yan bro. malinaw na. Pero ipagpaalala ko lang bro, kapag sa pagsagot bro, mayroon kang 20 seconds. Kapag hindi ka nasasagot, sabihin mo next question. Okay lang ba? Okay bro. Kasi Sige. oras kasi ako dito tapos hindi ka na nagsasalita. Si Brother Jando naman nagpa-follow up na. So yung oras hindi ko ma-adjust yung oras. So Brother Jando, pakiulit yung question bro kasi hindi niya masyado narinig yung signal mo bro. Ano to clarification so hindi ko muna ipapaandar ang oras pag hindi siya sumasagot. Brother Jando, go ahead. Okay. Sabi mo, 538 AD nangyari ang huling paghihimagsik laban sa Diyos. Ibig sabihin ba pagkatapos ng 538 AD wala nang paghihimagsik na nangyari? Kasi huli na yun eh. Ayon sa presentation ko, continuous yan bro. Continuous yung paghihimagsik na yan. Hanggang sa pagbabalik yan ng ating Panginoong Hesukristo. Okay, next question. Next question. Ayun Brother sa- Jando, pag ako magsasabi ng next question bro. Okay? Okay, next question. Next Ayon sa question. verse 3, kapag naganap na ang huling paghihimagsik laban sa Diyos, ay lilitaw na ang man of sin na ito. Ang tanong, sino ang taong ito? Ayon sa pinatutunayan ko ngayon bro, ito yung, kasi siya lang yung umahawak ng supremacy. Ang supremacy kasi ito yung tumutukoy Time. Next question. Time. kung at Okay, next question. Ang sabi mo kasi 538 AD nang lumitaw itong papase. Ang tanong, sinong papa ng 538 AD? okay. Hindi ko na mention sa aking presentation kung sinong papa. Hello Next bro. question bro. Mag-next question kapag hindi ka nasasagot, sabihin mo next question bro. Okay? Okay, Brother Jando, next question. Okay. Ayon sa verse 4, itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos. Sinong papa ang kumalaban sa mga kinikilalang Diyos? Okay. Hindi ito tumutukoy sa single person bro. Yung
tutunayan ko ay isang supremacy position bilang Santo Papa kasi nga Next supreme. question, next question. Sila yung may next question. Okay. Ngayon, dahil supremacy, sinong supremacy nung panahong yon ang kumalaban sa mga kinikilalang Diyos ng mga tao? Sino? Okay, yung tinutukoy mo siguro na Santo Papa nung 538 AD, kung ating babalikan, ito ay si Pope Vigilius. So, ito yung una na appoint sa panahon ng Justinian period. So, sa kanya Next Simula, bro. question. Gusto mo ng pangalan? Next question. Meron ka bang dokumento na si Pope Vigilius ay kinalaban ng lahat ng mga kinikilalang Diyos ng mga tao? Okay, ayon sa aking pinatutunayan, bro, ang pagiging posisyon ng Santo Papa ay isang kumakalaban sa pagiging Diyos. Kasi nga, kung babasihan natin Next yung question, titulo, next question. the title Vicarius. Next question bro, next question. Ikaw ang bumang kanina na small day. Hindi big day. Binanggit mo yung kanina sa stand mo. Ito ay small day, hindi big day. Sinong God na sinong Diyos na small day ang kinalaban nitong Pope Vigilius? Okay, tumutukoy ka sa isang persona, yung tanong mo. At sa aking pinatutunayan, wala akong binanggit na persons, Next pangalan, question. sa aking presentation. Next question bro. Okay, next question. Sabi niya sa verse 4, kakalabanin niya ang mga kinikilalang Diyos ng mga tao. Kinalaban ba niya ang kinikilalang Diyos ng mga Muslim? Yes or no? Kung ating balikan ang history, lahat bro, lahat ng paganismo, lahat Objection, ng moderator. Objection. ano ba dyan, Objection time, 1 minute 12 seconds. Yes, Brother Jando, anong objection? Categorical ang tanong ko. Yes or no? Okay. Ulitin ko tanong ko. Wait lang. So, Brother Jacob, yes, kasama lahat. wait lang. Ang question is categorical, yes or no ba daw? So, may objection ka ba, Brother Jacob? A counter objection? Wala. Wala ka counter objection. Okay, so sasagot ka ba do sa categorical bro? Mayroon ka pang 5 seconds. 5 seconds na titira. Sasagot ka ba doon bro? Or ipapaulit mo yung tanong? Yes, sagot ko. Sasagot ka. Okay, bro, mayroon kang 5 seconds. Go ahead. Yes. Hello bro, hello. Yes, yung sagot ko. Yes. Okay, next question, Brother Jando. Remaining time, 1 minute and 4 seconds. Brother Jando, go ahead. Next question. Meron ka bang dokumento na merong Santo Papa na kumalaban sa Diyos ng mga Muslim? Okay, moderator time muna. So, remaining time is 40 seconds. So, Brother Jacob, Dumikit. parang dumikit ang iyong mukha. Brother Jacob, how are you there? Bro Jacob? Hello bro. Yan na, medyo, Ay, nawala siya. nawala. So, tawagan mo ulit, Brother Jando. Yan, mga kapatid. So, Ito tumatawag siya sa... Sino to sa akin? technical Sa akin ba problem. to? No, technical problem. So, meron na lang 40 seconds, Brother Jando, ha? Ito. Okay. Hello. Hello bro. Ayan mo, sige. Continue. Okay, so, remaining time is 40 seconds. Pero dahil hindi naklaro yung katanungan kasi nawala si Brother Jacob, Brother Jando, paulit ang yung tanong within 40 seconds. Go ahead, Brother Jando. Sabi mo, yes. Kung ganon, sinong Santo Papa ang kumalaban sa kinikilalang Diyos ng mga Muslim? Okay, actually wala yan sa topic natin bro Jando, yung about Islam. Pero ang sinabi ko kasi kanina, lahat ng Diyos, lahat ng mga gods
Ah, kung ating pagbabasihan ang Next history, question. Remaining time, 20 seconds. Wave ko na lang. Wave. Okay. So, wait lang ha. Kasi i-wave na. Balik ko lang yung oras, mga kapatid. Right. So, wait lang ha. Saan na ba yun? Wait lang. Ayun. Oh, no. Hindi pala ito. Wait lang. Saan ba yung timer? Ba't ganun? Wait lang. Nawala yung oras ko. Ayun. Hindi eh. Wait lang. Ano ba yan? Ba't nawala? Sorry. Pasensya ha. Ayun. So, ibabalik ko sa 10 minutes para kay Brother Jando. 10 minutes. Okay. Alright. So, yun mga kapatid. Ang first interpolation period no, ni Brother Jando sa lahat ng pahayag ni Brother Jacob. So, bago yan, tingnan ko muna dito no, kung meron bang mga comments. So, wala. Debate din dito. So, wag na lang. So, alright. Brother Jando, without further ado, no, ibigay ko na sa iyo ang 10 minutes bro at ang 10 minutes mo ay magi-start pag nagsalita ka, Brother Jando. Go ahead. Bro, wala kang mic. Okay. Maraming salamat mga kaibigan dito sa mga nanood sa ating live ngayon. Actually, pinapalanda ka ng mga Seventh-day Adventist na meron daw silang spirit of prophecy. Pero ang totoo niyan, palpak talaga ang kanilang interpretation. Kung uunawain mo kasi ang kanilang interpretation sa mga sinasabing prophecy sa Biblia, talagang hindi tumutugma sa realidad. Halimbawa, sabi dito sa 2 Thessalonica chapter 2 verse 3, ang sabi, huwag kayong lang ha, at ipakita mo na ito ha. Ayon sa 2 Thessalonica chapter 2 verse 3, ganito yung sinasabi. Huwag kayong padadaya kanino man sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat di pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail na itinakda sa kapahamakan. Actually, maraming paghihimagsik ang mga nangyari. Kung sasabihin huling paghihimagsik, nangyari na, wala nang susunod na paghihimagsik. Kasi huli na yun eh. Yung sinabi niyang continuous ay mali. Bakit? Kasi huling paghihimagsik. Ibig sabihin wala nang susunod na paghihimagsik. Kung may ibang lalito na paghihimagsik ay hindi ako naniniwala na yon ang huling paghihimagsik. For example, sa sinabi niyang taon 538 AD, sinabi niya sa 538 AD, kung yun ang huling paghihimagsik, tandaan natin na sa panahong yun, wala pa yung same-sex marriage. Wala pa ha? Sa madaling salita, wala pang ibang uri paghihimagsik yung same-sex marriage, ibang uri ng paghihimagsik yon. Wala pa sa panahong yun ang abortion. Actually sa Amerika bago namatay yung ano doon, yung isang sino ba yun? Si Charles, nakalimutan ko yung apelyido ng Charles, ano siya? Isa sa mga kinontra niyo yung mga nagsasabi na may karapatan kami sa aming katawan. Katawan namin to, karapatan namin ito. O, di ba? Sabihin, isa yun sa paghihimagsik. Ibig sabihin, kung isa sa mga paghihimagsik at wala pa yun nung panahon ng 538 AD, hindi yun ang huling paghihimagsik. Ang sabi sa Biblia maliwanag, hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat di pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos. Ibig sabihin, kailangan mo nang mangyari ang huling paghihimagsik. Pag sinabing mangyayari ang huling paghihimagsik, wala nang susunod pa na iba. Siya yung huli. Actually, noong panahon yung 538 AD, wala pa namang satanic temple, wala pa namang satanic church. Wala pa. Wala pa mga satanic na wala pa 'yon. Wala pa yung panahon yung yung Freemasonry. Ibang paghihimagsik yung Freemasonry.
ibang paghihimagsik yung Satanic Church, ibang paghihimagsik yung mga Protestante. Ang daming paghihimagsik na nangyari after 538 AD. Therefore, hindi pwedeng mangyari na ang huling paghihimagsik laban sa Diyos ay naganap noong 538 AD. Mali. At kung doon mangyayari ang huling paghihimagsik, sa kapalilitaw itong man of sin o Suwael na itinakda sa kapahamakan. Saka pa siya lilitaw. Kailangan munang mangyari ang huling paghihimagsik, saka pa siya lilitaw. Ngayon nangyari na. Sabihin kung sino ang papa ng panahong yun, yun ang Suwael. Oh. 538 AD. Sino yun? Pope Vigilius yung nasa ano natin eh. Pope Vigilius, naging papa siya 537 AD to 555 AD. Ngayon, kung tama ang sinasabi niya na yun ang paglabas ng Suwael, eh meron pa mga mas nauna pa sa kanya. Oh, ayan, andyan si Pope Silverius, andyan si Pope Agapetos, Pope John II, Pope Boniface II, Pope Felix IV, Pope John I. Aba, ang dami pala. So hindi totoo na yung sinasabi nila 538 AD yun ang paglitaw ng papasi. Mali. Bakit? Before 538 AD, ang dami ng papasi. Katunayan, ang dami ng mga antipope nagsipaglitawan. Imposible naman lumitaw ang antipope kung walang kinakalabang papa. Kaya nga antipope eh. Oh. 384 AD, 82 AD, mayroong Pope Damaso na nag-utos kay Saint Jerome. Yan ang dahilan kung bakit lumitaw ang Latina Vulgata. Paano nangyari 538 hindi doon pa lumitaw? Eh mayroong Pope Damasong nag-utos kay Saint Jerome na gawin ang Latina Vulgata. Oh, di mali. Mali yung kanilang interpretation. Oh, sabihin, ang paglabas naman itong Suwael na ito, ayon sa verse 4, itataas niya ang kanyang sarili. Pero wala siyang dokumentong maipakita na itong si Pope Vigilius itinaas ang kanyang sarili. Tapos sabi niya hindi daw yun single person. Actually, tiningnan ko yung statement nitong ni Charles John Ellicott na isang Protestant Bible scholar. Ayon sa kanyang libro na Ellicott's Commentary for English Reader patungkol dito sa man of sin, ang sabi, he is a human being. The title man of sin excludes Satan. As Chrysostom remarks, Satan acts through the man, 1 Thessalonica chapter 2 verse 9, to the full extent of his power, enters into him as he entered into an earlier son of perdition, but does not destroy his humanity. He is a single person. He is a single person. Sabi niya hindi daw Last yung 3 single. minutes. Sabi niya hindi daw yung single person, pero ayon sa Biblia, yun ay he is a single person. Ayon ito sa isang Bible scholar na si Charles John Ellicott, isang Protestant Bible scholar. Ang sabi dito, at kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Pag sinabing mga tao, lahat na ng tao yan. Sinasamba nila, kinikilalang Diyos nila. Kaya halimbawa, itong si Allah. Oh, kinikilalang Diyos ito ng mga Muslim. Sinasamba ng mga Muslim sapagkat kanilang kinikilalang Diyos. Kung totoong si Pope Vigilius, ang tinutukoy dito na man of sin o Santo Papa, dapat nakapaglabas siya kung sinong Santo Papa ang kumalaban sa Allah, sa kinikilalang Diyos ng mga Muslim, pero wala eh. Actually, si Pope John Paul II, hinalikan nga yung Quran bilang pagpakita ng kanilang ng kanilang ecumenism. Walang Santo Papa ang kumalaban sa Diyos ng mga Muslim kasi mayroong ecumenism na itinatagoy ng mga Santo Papa. Ano ecumenism?
kaibigan sa mga ibang pananampalataya. Pabibigay ng respeto sa ibang pananampalataya. Pagkikipagkapatiran. Kaya nga ang tawag sa kanila separated brethren eh. Oh. Pagkikipagkapatiran, pagkikipagkaibigan, tapos kakalabanin. Ay walang ganong nangyari. Tinanong ko siya kanina, sabi niya out of the topic. Hindi out of the topic, nasa talata mismo. Sabi sa talata, kakalabanin ang lahat. Di kasama na yung kinikilalang Diyos ng mga Muslim. Ang lahat na kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Pati yung mga Diyos na sinasamba ng mga Hindu. Kasama na yun. Kakalabanin itong manupsi na ito. Kung itong Santo Papa, ba't walang may pakita kung sino Santo Papang kumalaban sa Allah ng mga Muslim, sa Diyos ng mga Hindu? Ba't walang may pakita? Yun ay dahil wala naman talaga ang Santo Papa na kumalaban. Sabi pa dito, uupo siya sa templo ng Diyos. Hala, sino kayang Santo Papa ang umupo sa templo ng Diyos? Pag sinabi kasing templo ng Diyos, literal, nasa ano yan eh. Nasa, pag sinabi kasing literal, na uupo siya sa templo ng Diyos, yun ay tumutukoy doon sa Jewish temple. Kung literal. Kung symbolic naman, ang katawan ng tao. Sino Time, siya Brother pa tumira Jando, sa katawan ng time. tao? Time na bro. Okay. Okay, so wait lang ha. Balik ko lang sa time. 10 minutes, 7 minutes no? 7 minutes. Alright, ayan. So, maraming salamat Brother Jando sa iyong first affirmative, negative stand, no? So, without further ado, ibigay ko kay Brother Jacob para sa kanyang interpolation sa lahat ng mga ipinahayag ni Brother Jando. So, Bro Jacob, your 7 minutes starts now. Bro Jacob! Okay, Oh. Jano. 530 AD. Wait lang. Hindi ko pa Hello. pinandar ang oras. Bro, marinig mo ba ako? Hello. Bro Jacob, marinig mo Yes, ako, bro? yes. Okay. So your 7 minutes time, bro, will start. Hello, bro. Ito problema nito. Okay, Brother Jacob, your 7 minutes starts. 7 minutes time will start now. Go ahead. Uh, 538 AD lang ba para sa iyo ang paghihimagsik laban sa Diyos? Unang tanong. Hindi. Actually, kaya nga ako tutuloy yun ang huling paghihimagsik eh. Kasi marami pa paghihimagsik ang dumating. Hindi sabihin, hindi yun ang huling paghihimagsik. Oo. Next question. Next question. Okay. Salamat, Bro Jando, sa aking presentation kanina. Wala naman tayong sinabi na isang panahon. So, next question. Paglabag ba ng kautusan ang huling paghihimagsik laban sa Diyos? Ang sagot, hindi. Iba yun. Kasi wala namang sinabi dyan ng Bible scholar na yan ay paglabag sa kautusan. Walang kinalaman ng kautusan dyan. Ang paglabag na ang ginagawa dyan, lahat na, general lahat. Next question. Next question. Para sa iyo, ang paghihimagsik ay hindi paglalabag. Para sa iyo, ang paglabag sa kautusan ay hindi paghihimagsik laban sa Diyos. Depende. Kasi kung yung kautusan ng Diyos sa mga Israelita nilabag mo, hindi ka magkakasala doon, hindi paghihimagsik sa Diyos yun. Halimbawa, utos ng Diyos sa mga Israelita na magbigay ng burnt offering ng mga hayop, nilabag mo, ayaw mong sundin yun, hindi yung pagrebelde. Depende yan sa kautusan. Next question. Ang tinutukoy ba sa 2 Thessalonians Okay, moderator's time. Remaining time, 5 minutes 13 seconds sa tanungan. Brother Jacob, nawala yung boses mo. Narinig mo siya, Brother Jando? Rinig ko. Dito bro, wala siyang boses. Magsalita ka nga ulit, Brother Jacob.
Hello. Ayan, meron na. Okay, so remaining time is 5 minutes 13 seconds. So hindi ko muna ipapaandar to habang nagtatanong ka, bro. Papaandarin ko lang pagsasagot si Brother Jando kasi nawala yung boses mo dito sa live namin. So, go ahead, 5 minutes 13 seconds. Bro Jacob, sa tanong, go ahead. Okay. Tanong, ayon ba sa 2 Thessalonica 2, ang tinutukoy ba na kautusan dito ay kautusan ng mga Israelitas o kautusan bilang isang Kristiyano? Wala. Walang ni isa dyan. Kaya nga nataka ko ba't mo siningit biglang kautusan eh. Wala mang binanggit na kautusan ng Kristiyano, kautusan ng mga Israelita. Walang binanggit na kautusan dyan. Siningit mo lang bigla eh. Next question. Next question. Para sa iyo ba na ang paglabag sa kautusan bilang isang Kristiyano o kautusan ng Kristiyano ay hindi paghihimagsik laban sa Diyos? Depende bro. Halimbawa, yung same-sex marriage. Ewan ko lang kung anong kautusan yung nilabag ng same-sex marriage. O, yung ano, yung ang dami basta. Maraming paghihimagsik na nangyari. Yung pagtayo ng Satanic Temple, Satanic Church. O, pagtayo ng mga Next Protestantismo. Next question. Saang talata na isang panahon lang nagaganap ang paghihimagsik laban sa Diyos? Yes, isang-isa lang talaga yan bro kasi huling paghihimagsik eh. Pag sinabing huli, wala nang kasunod. Isang panahon talaga yan bro. Di yan lahat ng panahon kasi hindi lalagyan ng huli kung lahat ng panahon yan. Next question. Next question. Remaining time 3 minutes 55 seconds. Go ahead, Brother Jacob. Huling panahon ay patutukoy. Okay, question bro. Yes, bro. Go ahead. Sa aking presentation, sinabi ko ba na ang 538 AD lang ang huling ganap. Okay, next ibang question na lang. Ilang minuto na bro? Remaining time 3 Ang minutes natira? and 15 seconds. 1 minute? 3 minutes and 8 seconds na lang. Running time to. Okay. Next question. So, para sa iyo, yung itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao at uupo siya sa templo ng Diyos at magpakilalang siya ang Diyos. Para ba sa iyo ito ay hindi ba ito paghihimagsik laban sa Diyos? Paghihimagsik yan bro. Pero siya ang gagawa pagkatapos ng huling paghihimagsik. Mayayari mo ng huling paghihimagsik bago siya lilitaw. Gagawin niya yan. Sabihin, hindi siya gagawa ng huling paghihimagsik. Next question. Next question. Okay, next question. Sa tanong niyaon, may sinabi ba doon na same-sex marriage o wala? Wala. Kaya nga, ibig sabihin, yung sinabi mong 538 AD, hindi yun ang huling paghihimagsik. Yung 606 AD, 345 AD, 476 AD, hindi yun ang huling paghihimagsik. Kasi nung mga panahon niya, wala pa namang same-sex marriage eh. Oh, next question. Next question. Okay. Ang sinabi ng 2 Thessalonica 2, uupo siya sa templo at magpakilalang siya ay Diyos. Para sa iyo, same-sex marriage ba ito o hindi? Hindi same-sex marriage. Ang ibig sabihin niyang uupo siya sa templo ng Diyos, uupo siya sa templo ng Diyos, mapapakilala siyang siya ay Diyos. Pero kabilang ang same-sex marriage sa paghihimagsik. Kaya nga hindi yun ang huling paghihimagsik eh. Kasi may dumating pang same-sex marriage. Next question. Next question. Remaining time 1 minute and 7 seconds. Go ahead. Saan sa talata na ang same-sex marriage ay kabilang sa paghihimagsik sa Diyos? Sa talatang ito sa talatang ito.
Wala sa talata yan kasi paliwanag ko yan na isa Okay. sa mga paghihimagsik na mangyayari. Ibig sabihin, hindi ang huling paghihimagsik, hindi nangyari sa 538 AD kasi wala pa namang same-sex marriage noon. Dumating ang panahon may same-sex marriage na, edi ibang paghihimagsik na naman yon. Therefore, hindi yan ang huling paghihimagsik. Next Next question. question. Okay, wave ko na yung ibang question, bro. Okay, maraming salamat. So remaining time Time is pala 20. yung Yes, remaining time is 22 seconds pero winave na po ni Brother Jacob. At yun no, bago ko ibigay para sa second stand ng affirmative, kita nyo no, napaka ng debate nila ngayon kung sa baga hindi mahangin, walang bagyo, walang sigawan. So yung ang moderator safe na safe. hindi hindi hirap ang moderator mag-moderate, no? Napakaganda ng kanilang debate mga kapatid. So more on ano lang talaga, usap lang. So ito po ang maganda, no? Napakaano po ng kanilang usapan. So sana marami kayong natutunan, no, mga kapatid. So without further ado, ibigay na natin, no, kay Brother Jacob sa kaniyang second affirmative stand na ang Santo Papa daw ang man of sin na binabanggit sa 2 Thessalonians chapter 2. So again, i-reset ko lang uli ang oras ni Brother Jacob. So 10 minutes, 10 minutes. All right. So Brother Jacob, your 10 minutes will start. Pag magsalita ka, bro, go ahead. Okay. Maraming salamat, Mr. Moderator. At sa ating pagpapatuloy, naputo lang yung presentation ko kanina. Pero yung sinabi ni Bro Jando kanina na same-sex marriage ay bahagi yun ng kautusan, paglabag ng kautusan na moral. So yung sinabi kasi dito na may specific kasi yung talata na nagpapakilala siya na siya ay Diyos mismo. So kung ating pagbabatayan yung mga isinulat ng yung mga professor, so isang professor emerito sa Catholic University, kung kilala natin ito si Dr. Johannes Quastin. So sinabi niya dito na the title of Vicarius Fidei as well as the title Vicarius Christi is common as the title of the Pope. So sa debate namin ni Brother Melchor Manalili, inamin niya na ang Santo Papa din ay Diyos. So, hello bro, hello. Yes, bro. Patuloy lang, bro. Rinig ka naman, bro. Patuloy lang. Akala ko nawala yung signal ko kasi hindi ko Okay. nakikita si Brother Jando. Okay, go ahead, bro. Patuloy lang. Balik tayo sa talatang 4. Sinabi niya dito na itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilala siya ang Diyos. Sa panahon kasi ng Justinian period, 538 to pababa ang counting natin mga kaibigan, 1798 hanggang 1798 yung tinatawag natin na persecutions, napapaloob dyan yung inquisitions. So panahon kasi ng Ano to? Justinian period, Ang dami ng mga ano nyo eh. hello bro, naririnig ba ako? Hindi ko kasi nakikita si Brother Jando eh. Naririnig Rinig ka naman naman eh. dito, bro. Patuloy lang. Nakikita naman ako eh. Hindi mo ko makita. Wait lang. Hindi, nasa screen ako.
Bro Jacob, nandiyan ka pa? Ayun, signal niyang mahina. So, remaining time, 7 minutes, 2 seconds. So, tawagan mo ulit, Bro Jando. Baka nawala na naman. Tatawag. Hindi maganda yung signal niya. Nawala nga siya. Ayan. Ayan na. Bro Jacob, andyan ka na uli? Hello bro. Oh, so, okay na? Okay na signal? Okay, so your remaining time is 7 minutes and 2 seconds, bro. Okay, so go ahead. Okay. Sabi dito, hindi ba ninyo natatandaan, sinabi ko na ito sa inyo, nang ako'y kasama ninyo. Hindi pa nga lamang nangyayari ito dahil may pumipigil pa at alam ninyo kung ano iyon. Lilitaw ang Suwail pagdating ng takdang panahon. Ngayon pa man ay gumagawa na ang hiwaga ng kasamaan at mananatiling ganyan hanggat di naaalis ang humahadlang sa kanya. So tama yung sinasabi niya, mga kapatid, no, na noon pa man ay gumagawa na ng hiwaga ang kasamaan at nananatiling ganyan. So kahit isa siyang Kristiyano, pero patuloy siyang gumagawa ng kasamaan. So specific ko dito yung verse natin sa 2 Thessalonica 2. Chapter na ito ay tumutukoy talaga sa Santo Papa kasi wala namang iba na pinakamalakas sa buong mundo, yung supreme sa buong mundo, yung umahawak. Kaya nga minention niya kanina na hinahalikan niya yung Quran ng Santo Papa at doon sa ating New World Order, lahat ng mga supreme leaders ngayon ay ino-honor yung supremacy ng pagiging Santo Papa. Kaya nga nagawa ng Roman Empire yung tinatawag natin na persecutions dahil sa paglabag ng kautusan ng simbahan. Kaya yung pumapatay at pumukulong, siyempre yung state. Kasi combine state and religion. Kaya nga, angkop po, ito wala namang makapangyarihan na supreme leader, kagaya ng Santo Papa sa ating present time, mga kaibigan. At inamin na ng kaibigan nyo, kasama nyo simbahan na si Brother Milchoros. Kaya angkop talaga ito. Kung nawala na naman Moderator's siya. time. Remaining time is 3 minutes and 50 seconds, Brother Jacob. Ito talagang mga network sa Pilipinas, dapat talaga to isumbong to, itulpo to eh. No? Panira ng momentum internet sa Pilipinas. So, hintayin na lang natin na makatawag uli si Brother Jacob, mga kapatid. Ayun, tumawag na. Okay. Lang. Oh. Hello bro, nawawala yung signal ko ba? Oo nga eh. Sige. So, Brother Jacob, you have still 3 minutes and 50 seconds, bro. So, patuloy lang, bro. Okay. Patuloy tayo, no? Sinabi ng mga Romano Katoliko na ang dalawang espada na binanggit sa Lucas 22:38 ay kumakatawan sa otoridad na ibinigay sa simbahan
ni Kristo mismo. Ang isa ay civil at ang isa ay spiritual na otoridad. Ito yung state and religion unity. So inangkin ng Papa ang karapatan hindi lamang sa spiritual kundi maging temporal na kapangyarihan. Hindi lamang niya inangkin ang karapatan at hanggat maaari ay gumagamit ng otoridad na humirang ng mga pastor, mga guro, mga pari at mga obispo, kundi pati na rin ang mapatalsik at maglagay ng mga hari. Ang layunin ng mga Pranses sa mga kaganapan na humahantong sa at humahantong at sa culminating sa 1798 ay lubos na sirain at alisin mula sa Papa ang lahat ng otoridad. So, ito mga kaibigan, ito yung 1798 na dinakip yung Santo Papa. Pero hindi pa rin nagwakas dito mga kaibigan yung kapangyarihan. So hindi ko na to isasali sa talatang ito kasi gabi na. Ang topic kasing ito ay napakataas. So gagamit tayo ng history. Pero kung ating tutukuyin yung 2 Thessalonica 2, angkop po ito. Last 2 minutes. Kasi yung inuupuan na templo ng Diyos na nagpapakilalang Diyos sa ating present time, ang Vatican City kasi mayroon silang upuan na may 2 kirubin. So, representing yon mga kaibigan na yung inuupuan ng bilang isang supreme ay tumutukoy na siya rin ay Diyos. So, ano pa? Yung pagsira ng moral law. Ito yung weekly Sabbath na tinutukoy natin. Kaya nga, panahon ng Justinian period, maraming pinapatay ng mga Sabbath keeper. Kasi nga, labag sa batas ng simbahan ang gunita bilang weekly rest ang ikapitong araw. So, bawal yun para sa church and state. Kaya maraming Sabbath keeper ang pinesecute. Verse 9, paglitaw ng suwail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya lahat ng uri ng mapanlinlang na mga himala at kababalaghan. So, Last alam 30 na natin seconds. ating tanong ngayon, sino ang gumagawa ng himala at kababalaghan? So, andyan yan sa ating mga pista, mga kaibigan. So, pag-isipan natin yan. Gagamit siya lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak dahil ayaw nilang mahalin ang katotohanan na makakapagligtas sana sa kanila. So, bilang Kristiyano, Time. in Christ alone. In Okay, Christ time na alone. bro. Yung Bro Jacob, time na. Time na. time na ba? Yes, your 10 minutes was already consumed, kapatid na Jacob, at maraming salamat. Ayun ko lang kasi ito ni-review bro eh. Kasi kala ko sa 18 yung debate namin ni Bro Jando. Pero Sige lang, okay lang yan. tapos tayo ng isang topic. So maraming salamat Brother Jacob sa yung second affirmative stand. So ibigay ko na agad kay Brother Jando para sa kanyang 7 minutes interpolation. Brother Jando, your time will start. If mag-start kang magtanong, Brother Jando, go ahead. Okay, sabi mo naging title ng Pope ang Vicarius Filii. Tanong, kailan naging title ng Pope ang Vicarius Filii? Okay. Sinulat yun ni Dr. Johannes, no? Vicarius Filii as well as the title Vicarius Christi is very common. The title of the Pope. Next question. Ang tanong mo, Next question, bro. Okay, next question. Ngayon, next tanong ko is,
hinahalikan ng Pope ang Quran ng Muslim bilang tanda ng ecumenism. Ang paghalik ba niya ay tanda ng paggalang o tanda ng pagkalaban? Tanda ng paggalang. At wala naman tayong tutol sa paggalang. Kasi sa one world order, siyempre gagalangin mo yung kapwa mo, religious leaders, pero ikaw pa rin yung supreme sa lahat. Next Next question. question. Ayon sa talata sa ikalawang Tesalonica 2, kakalabanin ba niya ang Diyos ng ibang tao o gagalangin niya? Ano nakasulat sa talata? Gagalangin o kakalabanin? Kakalabanin. At naganap yan noong Justinian period, mga kaibigan. Kaya nga sinabi ko kanina na nagkaroon ng persecution kasi nga state and religion unity. Lahat ng paganism, lahat ng nagkaroon ng persecutions. Next question. Dyan, Next question. kung balikan natin ang history. Next question bro, next question. Okay, next Okay, question. next question. Sabi mo, ang Vatican daw ang templo ng Diyos. Kailan nangyari na ang Vatican ng templo ng Diyos? Wala kaming claim na ang Vatican ay isang templo ng Diyos. Yung tinutukoy kasi dito sa talata sa 2 Thessalonica 2, Kapitulo 2, versikulo 4. Next question, next question. Next question bro. 20 seconds already Okay. consume. Next Okay, question. next. Pwede ka bang tapusin ko yung sagot, bro? Hindi, 30 seconds lang bro. Same question pa rin, pero tatapusin kong Okay. Sabi mo nangyari yun sa Justinian period. May inquisition na ba panahon sa Justinian period o wala pa? Yung sinabi ko is persecution. Okay. During Justinian period, 527 to 565 AD, ito yung relation between power Next question, next question na. and emperor. Okay. Next Next question. question. Yung time na Next Okay, question bro, next next question. Ang sabi sa Biblia, itong taong suwail na ito uupo sa templo ng Diyos. Ang tanong, ano ang templo ng Diyos na kanyang uupuan? Ano yun? okay. Ito ho ay pagkilala. Ito yung 2 Thessalonica 2:4. Ito ay pagkilala lang. Siya ay uupo sa templo ng Diyos. Pagkilala sa tao. Kasi nga, ang templo ng Diyos andun sa langit. Yung templo ng Diyos. At Next question. bilang tao, Okay. walang Next question bro, next question. Itong Okay. Santo Papa na sinasabi mo, ito ba'y uupo pa sa templo ng Diyos o nakaupo na sa templo ng Diyos? Okay. Ang verse na ito ay makahulugan. Siya ay nakaupo na. Kasi nga yung templo ng Supreme Leader na Santo Papa ay merong 2 kirubin. Left and right. So, yun ay sumisimbolo na magpapakilalang siya ay Diyos. Next question, next Kaya question. nga magpapakilala. Next question. Next question. Dahil nakaupo na siya sa templo ng Diyos, ano yung templo ng Diyos kung saan siya nakaupo? Ano yun? Okay. Kung ating mapansin, ito ho ay tumutukoy sa authority, sa pagiging supreme, at nagkakaman yan Next ng question. kahit Next question bro, Okay. next question. Okay. Next question. Ang sabi mo, ang upuan ng Santo Papa may 2 kerubin. Nasaan ang prueba mo ng upuan ng Santo Papa ay may 2 kerubin? okay. Siguro pwede ko bang isend ito sa Facebook, bro? Messenger.
Sige, go ahead bro, go ahead bro. Ating tingnan bro, go ahead. Wait lang, wait lang, wait, no, wait lang, wait lang. Pause na tayo muna. Wait, teka lang. May moderator kayo kayo mag-usap. Bro, question at answer lang tayo ngayon, bro. Wala kang time niyan kasi 20 seconds lang. So, para tuloy-tuloy yung debate natin. So, next question. Go ahead. Banajando, remaining time is 1 minute 36 seconds. Go ahead. Okay, 1 minute 36 seconds. Okay. Ang sabi mo, ang Santo Papa gagawa ng himala tuwing piyesta. Sino Santo Papa gumagawa ng himala tuwing piyesta? Okay, wala akong sinabi na ang Santo Papa ay gumagawa ng himala tuwing pista. Yung sinasabi ko, yung isang religious belief, kagaya ngayon, gumagawa kayo ng himala. Nasa Quiapo. Okay, next question. Ayan. Ito bro, Next pwede ko question. bang No. Next question na bro. Next question. Remaining time 56 seconds. Go ahead, Banajando. Okay, Sige. 56 seconds. Sige. 56 seconds ha. Ang sabi mo kasi kanina kasi ang Santo Papa ang tinutukoy na Suwael. Ayos Biblia, ang Suwael ang gagawa ng himala. Anong sino Santo Papa ang gumawa ng himala tuwing piyesta? Bro, sagot na. Go. Hindi ko sinabi na mismo ang Santo Papa, kundi yung events ng, kasi nga Next question. Remaining time 20 seconds, Banajando. Next question. Wave na. Wave na. Okay. Alright. wave na. Oo, Okay, sinend ko na sa wait lang. Hindi pwede yan ganyan bro kasi patuloy tayo sa maya ka na lang mag-send kasi nasa debate pa tayo. Okay, so maraming salamat Brother Jacob sa mga sagot mo sa mga maiinit na tanong ni Brother Jando. So mga kapatid, patuloy po tayo sa debate at ibigay na natin agad kay Brother Jando para sa kanyang 10 minutes second negative stand. So Brother Jando, your time will start kapag magsalita ka na. Go ahead, Brother Jando. Okay, thank you mga kaibigan. Ito yung pinaka gustong-gusto ko kapag ang topic is about prophecy. Dahil napapatunayan ko yung comedy ng kanilang turo. No? Bakit? Nung ako SDA, paborito ko kasing topic ito yung about sa sa prophecy. Kaya tuwang-tuwa ako kapag sila yung sinisingil ko sa kanilang interpretation sa prophecy kasi talagang nagiging comedy yung talakayan. Halimbawa ganito. Sabi niya naging title daw ng Pope ang Vicarius Filii. No. Kahit si Eli Soriano, bago namatay yun, binawi yung sinabi niya. Kasi never ginamit ng Pope, ayon kay Eli Soriano ha, never ginamit ng Pope ang title na Vicarius Filii. Oh. Bago pumano si Eli Soriano, sinabi niya never ginamit ng Pope ang title na Vicarius Filii. Yung Vicarius Filii lumitaw yun sa Donation of Constantine. Yung Donation of Constantine, hindi yun official na dokumento ng Simbahang Katoliko para sabihin yun ang title ng Pope. Actually, yung Vicarius Filii na nasa Donation of Constantine, wala siya sa capital letter. Hindi siya proper noun ang ginamit dyan. Sa madaling salita, hindi siya title. Nasa common noun lang siya. Pag sinabing common noun, hindi siya title. Oh. Kung sisilipin mo yung Donation of Constantine tapos yung Donation of Constantine ang tawag pa naman doon is bogus na document, forgery ang tawag sa dokumento na Donation of Constantine dahil forgery yun. Ibig sabihin ng forgery, fake document. So hindi pwedeng gamitin as official title ng Pope ang nagmumula sa isang fake document o isang forgery. Dahil doon lang naman nakasulat ang term Vicarius Filii sa Donation of Constantine. Oh. At forgery yan, therefore hindi gagawing Pope title.
ang nagpumilit ng Vicar Spirit as Pope title itong si Oria Smith ng Seventh-day Adventist. Ayon sa kanilang libro The Ministry Magazine, November 1948, volume 21, number 11, noong mga anong taon nito, si Oria Smith nagpunta doon sa Roma na mixture ng mga tiara ng Santo Papa. Ngayon, ayon dito, years ago, one of our prominent evangelists when in Rome secured some impressive pictures of one of the papal tiaras, but the photographs were without any wording of any sort on any one of the three crowns, front or back. Later, an artist in attempting to re-illustrate one of our standard books on the prophecies took this genuine photograph of a plain tiara and lettered upon it the three words Vicarius Felidae, one on each of the three crowns, on the premise that such was the name the Pope bore, and if it were not actually on the tiara, dinagdag lang, inedit na mixture ng Papa's tiara, tapos inedit, nilagyan ng wordings, wala naman doon. Kaya nga pinagalitan ng General Conference at bawal nang ipagamit. Pero mga SDA ngayon, matigas pa rin ang ulo, ginagamit pa rin. Pati si Pastor Leroy E. Fromm, kinontra yung statement na yan. Bakit? Natuklasan, yung dubious title dito dubious pictures of the tiara ito sa kanilang libro The Ministry Magazine, hindi atin to ito sa SDA ito. Ayun, dagdag lang pala yan. Tinagdag lang pala ni Oria Smith. Sa mga sila yung nagpumilit na Vicar Spirit title ng Santo Papa, pero never nangyari yun. Ngayon, ang sabi sa Biblia, kakalabanin niya. Itataas niya kanyang sarili, kakalabanin niya lahat na kinikilalang Diyos. Yung paghalik ni Pope John Paul II doon sa Quran ng mga Muslim, ang ibig sabihin nun, paggalang sa kanilang pananampalataya. Kapag ginagalang ang pananampalataya, hindi pagkontra yon. Hindi pagkalaban yun, ginagalang Pwede bang ginagalang tapos kukontrahin mo? Ginagalang ngayon, ano pa? Ano pa mga sinabi niya rito? Yung Vatican daw, sabi niya kanina itong man of sin ito ay nakaupo na sa templo ng Diyos. Nakaupo na. Kung ang Santo Papa, tinutukoy niya naman, isa nakaupo ang Santo Papa. Di ba doon sa Vatican? Ngayon, yung Vatican yun ba ay templo ng Diyos? Hindi templo ng Diyos ang Vatican. Actually, walang turo ang Iglesia Katolika na ang Vatican City ay templo ng Diyos. Walang turong ganyan ng Katoliko. Ang turo ng Katoliko na templo ng Diyos yung katawan ng tao. Unang Korinto, Kapitulo 3, nasa 15-16. Ang katawan ng tao, yun ang tinuturo ng Katoliko na templo ng Diyos. Kung may literal temple of God, yun yung Jewish temple ng Jerusalem. Yun yung tutukoy doon na temple. Kung literal. Pero kung symbolical, yung katawan ng tao. Walang turo ang simbahang Katoliko na yung Vatican City yun ang templo ng Diyos. At wala namang protestanteng naniniwala na ang Vatican City ay templo ng Diyos. Bukod tanging SDA lang ang nagpupumilit na yung Vatican City ang templo ng Diyos. Dati akong SDA syempre alam ko yun. Tapos, sabi niya, ang upuan daw ng Pope may dalawang kerubin. Nag-send siya sa akin ng picture na ang upuan ng Pope may dalawang kerubin. Pero ang totoo, hindi naman lahat ng pagkakataon ang upuan ng Pope mayroong dalawang kerubin. Katunayan, pakita ko sa inyo itong picture na ito. Halimbawa, itong picture na ito ni Pope Francis. Sa imahe ito ni Pope Francis, ang kanyang upuan wala namang dalawang kerubin wala namang dalawang kerubin. Palakihin ko saglit kung mapapalaki ko pa ito Yan, tingnan nyo. Ang inuupuan ni Pope Francis, meron bang kerubin? Wala. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon pag upuan mayroong kerubin. Last 3 Ngayon, minutes. alis sa dalawang yan ang templo ng Diyos. Yung inuupuan ni Pope Benedict XVI, yung inuupuan ni Pope Francis.
Kasi ayon sa Biblia kasi ang inuupuan nitong man of sin ang templo ng Diyos. Kailan nangyari na ang upuan ng Papa yun ng templo ng Diyos? Di ba nangyari yun? O ngayon, ano pa sinasabi sa talata? Kakalabanin niya, hindi gagalangin. Iba ang paggalang, iba ang pagkalaban. Pag kinalaban mo, hindi mo ginagalang yan. Maliban na lang siguro kung warrior ka, warrior din siya. Pag magkalaban kayo, ginagalan yung isa't isa. Hindi naman mga warrior to eh. Ito ay kompetensya. Kaya niya kakalabanin lahat ng mga hindi ni Diyos kasi gusto niyang maging on the top. Siya yung nasa ibabaw, on the top siya. Para triangle ba, tatsulok. Habang may tatsulok, habang sila ay nasa tuktok, di matatapos itong gulo. Bakit? Gusto niya kasi nasa ibabaw siya. Pero ito hindi naman eh. Ginagalang yung ibang mga religious leaders so hindi siya napapaka on the top. So hindi talaga tugma. Ngayon, nagpapakilalang Diyos. Kailan nangyari nagpakilalang Diyos? Sino sa tupapa ang nagpakilala? Hoy, sambahin niyo ako ha. Ako ay Diyos. Walang ganun sa tupapa eh. Actually, ang turo sa tupapa, tayo manampalataya kay Kristo. Doon yung may nangyaring nangyaring bagyo Yolanda doon sa nagpadala ang Satupapa ng maraming rosaryo. Anong sabi ng Satupapa? Magdasal tayo sa Panginoon na iadyan niya ang ating bansa laban sa mga mapinsalang mga ganito na mga bagyo. Halimbawa ganito bagyo. Magdasal tayo. Hindi Last 1 minute. Hindi mapapakilala ng Diyos. Yun. Ngayon, may binanggit siya dito sa sa Thessalonica, gagawa ng himala. Ang sabi sa verse 9, paglitaw ng suwail, taglay niya. Sinong niya? Yung suwail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya. Sinong gagawa? Yung suwail. Sabi nila, ito daw sa tupapa. Sa tupapang gagawa. Gagawa siya ng lahat ng uri na mapanlinlang ng mga himala ang kababalagan. Sabi niya, gumagawa daw doon sa piyesta. Sino sa tupapang gumawa ng kababalagan sa piyesta? Sino sa tupapang gumawa ng himala sa piyesta? Sabi niya, hindi yun sa tupapa, yun ay mga religious lang. Hindi yun ang sinasabi suwail. Ang sabi sa verse 10, ang suwail mismo, ang may taglay na kapangyarihan sa Satanas, gagawa siya ng lahat ng uri na mapanlinlang na mga himala at kababalagan. Sino sa tupapang gumawa niyan? Okay. 10 minutes time. Maraming salamat, Brother Jando. At para hindi humupa ang init sa debate, mga kapatid, ibigay na natin ang 7 minutes interpolation ni Brother Jacob sa mga pahayag ni Brother Jando sa kanyang negative stand. So, Brother Jacob, ready ka na, bro? Ready na, bro. Okay, so mag-start ang yung 7 minutes time. Pag nag-start kang magtanong, go ahead, Brother Jacob. Okay, doon tayo sa magpapakilalang Diyos muna tayo, bro. At ito ho ay yung picture na isinend ko sa kanya na may dalawang sirab. Ito ho ay simbolikal na tumutukoy ito sa mercy seat kung saan nakatira yung Diyos sa panahon ng mga Israelitas. Ito ho ay makikita natin sa Exodus 25:18-22 na sinabi na these angels reflects the Ark of the Covenant, where God instructed Moses to place 2 cherubim on either side of the mercy seat, God's dwelling place on earth. Yan yung ginawa ng Santo Papa. So their presence beside the Pope signifies that his teaching authority from the chair of truth is sacred, divinely guided and protected. It's not merely a throne, it's a seat of divine mission. It's not simply tradition, it's visible manifestation of invisible grace, mga kapatid. So, ipinuso ito ng kapatid Objection. na Objection. sa Christianity. Objection muna, bro. Yes, anong objection? Nagpapahayag siya, magtanong siya sa akin. Okay, so Brother Jacob, may bro, akala ko conclusion na, bro eh. Ayun pala. Ayan, Interpolation, sabi ko interpolation, hindi pa conclusion.
Well, meron ka pang 5 minutes na titira, bro. 5 minutes and 52 seconds. So, ihabol mo na yung mga tanong mo, bro. Kaya pala, nakantay kami ng tanong din, no? So, yun, pakala pala niya conclusion niya. So, bro, meron ka pang 5 minutes and 52 seconds para tanungin si Brother Jando sa kanyang second negative stand. So, Sige. mag-start muli ang iyong oras, bro, pag nagsalita kang magtanong. Go ahead, Brother Jacob. Doon ako, yung tanong ko doon sa magpapakilalang Diyos sa verse 4, doon sa isinend ko sa kanya na litrato na yung Santo Papa na may dalawang cherub, left and right. So, ito ho ba ay tumutukoy sa Exodus 25 verse 18 to 22? Bro Jando, ito ho ba ay tumutukoy sa 25:18 verse 22 Hindi. ng Exodus? Hindi. Kasi yung nasa Exodo 25:18, nasa ibabaw ng arka yun. Hindi sa ibabaw ng upuan. Nasa ibabaw, tingnan mo yung ano ko, yung video ko dito. Nasa ibabaw ng arka, Ark of the Covenant, hindi sa upuan. Kaya hindi. O, yun ang sagot ko, hindi. Next question. Next question. Okay. So, next question. So, tutol ka sa sinabi ng iyong kasama dito na diyan nakatira ang Diyos sa mercy seat. Ito yung tinatawag natin na mercy seat. Tutol ka ba dito sa tinatawag ninyo na mercy seat? Ay, tutol ako sa sinasabi nung sinasabi mong kasamahan daw namin, si Manalile, hindi official member ng CFD yan, tutol ako doon. Next question. Next question. Okay, tutol ka ba na besides the Pope signifies that his teaching authority from the chair of truth is sacred, divinely guided, and protected? Tutol ka ba niyan o hindi? Ay, hindi ako tutol doon kasi yun ay binate sa Mateo 18:18. Sabi ni Kristo, ano man ang inyong ipahintulot sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Ano man ipagbawal nyo sa lupa, ipagbabawal ko sa langit. Kaya nga may authority ang aming iglesia eh. Kaya hindi ako tutol doon. Next question. Next question. Next question. Tutol ka ba dito na it's not merely a throne, it's a seat of divine mission. It's not simply tradition, it's visible manifestation of invisible grace. Tutol ka ba niyan o hindi? Tutol ako dyan. Tutol ako dyan. Bakit? Kasi yung aming mga Santo Papa is a representative. Yung ibig sabihin kasi ng vicarious, representative. Pag representative ka, hindi ikaw yung yung head. Representative ka lang. Next question. Next question. Remaining time, 3 minutes. Okay. Ano ba yung tinutukoy doon na sinabi mong representative? Yung pagiging supremacy o pagiging missionary? Pareho bro. Pag sinabi kasing representative, sabi kasi ni Apostol, ni Kristo kay Pedro, pakanin mo aking mga tupa. Si Pedro yung unang successor. Tapos si Pedro yung mga sa tupa pa namin. Kaya naging supreme kasi ang authority binigay kay Pedro ni Next Kristo. question. Yun ang naipasa. Next question. Okay. Next question. Tutol ka ba? Sabi sa CCC 1123, the sacraments are efficacious signs of grace instituted by Christ and entrusted to the church by which divine life is dispensed to us. Tutol ka ba o Hindi hindi? ako tutol doon. Actually, si Kristo mismo ang nagbigay ng sakramento sa amin. Sacrament of baptism, kay Kristo galing yon. Sacrament of matrimony, kay Kristo galing yon. Sacrament of confession, kay Kristo pa rin galing yun. Kaya talagang hindi ako tutol dyan. Next question. Next question. Ilang minuto na tira, bro? 1 minute and 33 seconds. Go question lang. 1 minute. Okay. So, yung mercy seat ba
na sinasabi doon sa talata sa Exodus at yung supremacy ng Santo Papa ninyo ay magkaiba? Ano ito na bro? Okay, moderator's time, Yung mercy, Moderator's time, remaining time is 1 minute 2 seconds. Pero dyan pag may clarification sa moderator mo i-address bro. Anong clarification mo bro? Hindi ko narinig kasi may nakausap ako rito eh. Ano yun? Okay. So, yun, no. Ang concern ng moderator, pag may clarification, i-address sa moderator. So, bro, Jacob, pwedeng i-klaro mo yung tanong mo. So, meron ka pang 1 minute and 2 seconds. Habang ikaklaro mo yung tanong, bro, hindi ko ipapaandar. Andar lang ito pagsasagot si Brother Jan, no. Go ahead, 1 minute and 2 seconds, bro, Jacob. Question? okay. Okay. Yung question ko ay nasa Exodus, yung mercy seat, Exodus 25:18 at saka yung divine supremacy. Ito ba ay magkaiba o hindi? Magkaiba. Sobrang magkaiba. Yung mercy seat na nasa Ark of the Covenant, hindi 'yun ang tronong inuupuan ng Santo Papa, kaya talagang magkaiba. Next question. Next question. Ilang time na tira bro? Wala na akong 40 Tanong seconds. 40 seconds. Sige, wave na yan bro. Wave Wala na na. akong tanong. Okay. Yan. Wala na. Ubusan ng tanong. Si Brother Jacob, mga kapatid. So, yun no. So, natapos na ang second interpolation period. So, based po sa rules, ang huling magkukonklusyon, siyempre mauna ang negative. So, ibigay ko ang 5 minutes ni Brother Jando para sa kaniyang negative conclusion. Brother Jando, your 5 minutes will start kung magsasalita ka. Go ahead, Brother Jando. Okay, so yung mga kaibigan, no, ang final conclusion natin, hindi napatunayan ng ating katunggali na Santo Papa nga ang tinutukoy. Dami kasing palpak kasi doon sa kanilang interpretation eh. Ang sabi kasi sa Biblia kasi, sa 3 is mangyayari muna ang huling paghihimagsik laban sa Diyos bago siya lilitaw. Ang nangyari, lumitaw ang Santo Papa, hindi pa nangyari ang huling paghihimagsik. So hindi tumugma, bagsak. Pangalawa, ang paglabas ng taong suwail maglalabas siya ng kapangyarihan ni Satanas sa pamamagitan ng mga himala. Ang Santo Papa wala namang kapangyarihan ni Satanas. Ang Santo Papa hindi rin gumagawa ng himala. So bagsak na naman. Ang sabi naman dito, itataas niya ang kanyang sarili. Pero ang Santo Papa very humble. Tingnan nyo, tuwing mahal na araw, ang Santo Papa mismo ang humahalik sa paa ng mga tao. O yung ba ay patataas sa sarili? Hindi. Yun ay pagpapakumbaba. O ikaw ba kaya mong gawin? Halikan ng paa ng kapwa mo? Kaya mong gawin yon? Alam ko hindi ginagawa ng mga Seventh-day Adventist yung halikan yung paa ng kapwa nila eh. Ngayon, ang Santo Papa ginagawa nila yan. Total humbleness yan. So hindi yan pagtataas sa sarili. Di palpak na naman. Ang sabi dito, kakalabanin niya ang lahat ng kinikilalang Diyos. Pero wala namang kinakalaban ng Papa na ibang Diyos. Actually, walang sino mang Papa na ang mapapatunayan na kinalaban ang Diyos ng mga Hindu, kinalaban ang Diyos ng mga Muslim, kinalaban ang Diyos ng mga anito. Wala naman eh. Wala. Wala, talagang wala ni isang Santo Papa ang kumalaban dyan. Actually, ginagalang ko na Santo Papa yung pananampalataya ng iba sa magitan ng paghalik doon sa Quran nila. Kahit na ininterpret ng iba yun na Santo Papa, nagbalik Islam na kalukuhan. Pero ganun pa man, iyan siya napakita ng paggalang. Hindi pagkalaban yung pagbigay ng galang. Ano pa? Yung pagbigay galang sa mga patriarka ng mga Orthodox. Iba yun. Paggalang yun, hindi yung pagkalaban. Ano pa? Uupo siya sa templo ng Diyos. Yung ate sa Papa, walang inuupo ang templo ng Diyos. Hindi bagsak na naman yung kanilang interpretation. Kasi, Vatican daw. Hindi nila mapatunayan na Vatican ang templo ng Diyos. Actually, walang SD maniniwala na ang Vatican templo ng Diyos. Pinipilit lang nilang ipaamin kasi may mga Katoliko kasi na nag-a-assume din na yung Vatican ang templo ng Diyos. Mali, huwag kayong mag-assume ng ganun.
yun na ikababagsak ninyo kasi yun na ini-expect na isasagot ninyo na yan ay templo ng Diyos. Yes, si Roy Tunda, galit na galit nang sinabi ko na hindi yan ang templo ng Diyos yung Last 2 Vatican. minutes. Oh, galit na si Roy Tundag noon. Halos murahin ako ni Roy Tundag nung panahon yun eh. Oh. Ngayon, ito naman ngayon, nagpapakilalang Diyos. Walang sa tuwa pa nagsabi, ako ay Diyos. Meron sila nilalabas sa dokumento na ibang tao ang nagsasabi siya ay Diyos sa lupa. He is the God on earth. He is. Therefore, hindi ang Santo Papa ang umaamin, ibang tao ang nagsasabi. Oh, di bagsak na naman ulit. Ano sabi dito? Hindi pa lamang nangyayari ito dahil may pumipigil pa. Sinong pumipigil? Actually, ang paliwanag niya iba sa paliwanag ng ng ibang SDA. Ayoko lang sabihin kung ano yung paliwanag ng ibang SDA, ano? At alam niyo kung ano 'yun. Ano? Sa ano pa? Lilitaw ang suwail pagdating ng takdang panahon. Ngayon pa man ay gumagawa na ng hiwaga ng kasamaan, mananatiling ganyan hanggat hindi na aalis ang humahadlang sa kanya. Mapipigilan siya, kayong umalis na. Wala na yung humahadlang, ba't hindi pa lumilitaw? Last Lumitaw 1 daw. minute. Lumitaw. Ngayon pag lumitaw, tumugma ba? Hindi. Bakit? Pag wala na yung humahadlang, malalantad na ang suwail. Ibig sabihin, pag wala nang humahadlang, ba't matagal nang lumantad tapos ang humahadlang, di nila masabi kung ano yun. Umagawa daw ng mapaninlang ng mga himala at kababalagan. Wala. Ni isa sa mga nasa talata, hindi tumugma sa Santo Papa. Wala siyang binigay na pangalan, pero kahit na i-generalize nila sa Santo Papa, walang ni isa mang sinasabi doon tumugma. Therefore, yung kanilang mga pagtuturo, yung Exodo 20 seconds. 20:16, nilabag na naman ulit nila. Walang kautusan natupad ito eh. Paglabag sa isang utos, nalabag na ang lahat. Walang natupad na utos ng taong ito. Thank you. Okay, yun. So, remaining time is Ito, bro. for... Yes, wait lang bro. Ayan, so remaining time is 4 seconds pero we need na Brother Jando. So, maraming salamat Brother Jando sa yung 7 minutes conclusion. Ngayon naman, para sa huling yugto ng debate, ang 7 minutes na conclusion naman ng affirmative, no, si Brother Jacob. So, Brother Jacob, mag-i-start ang 7 minutes, bro, kapag nagsalita ka, bro. Go ahead, Brother Jacob. Okay. Salamat sa ating mga tagapakinig kay Bro Jando, no? So, yung pinatutunayan ko na ang 2 Thessalonica chapter 2 ay ito talaga ay ang Santo Papa. Kasi nga, pansin nyo sa verse 4, uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilala. Ito ho ay magpapakilala. Hindi ho mismo yun ang templo ng Diyos kasi yung templo ng Diyos nasa langit eh. Ito ho ay magpapakilala lang siya bilang Diyos. Kaya nga ginamit ko sa kanya yung isang litrato. Inilagay kasi dito na Saint Faustina, Divine Mercy in my soul. So ito yung sa kapatid ninyo. So ito yung iminumungkahi niya yung nasa Exodus 25:18 verse 22, yung mercy seat. Kasi nga yung dalawang cherub, mga kaibigan, sa Ark of the Covenant, doon kasi lalabas yung Diyos. Kaya nga tinatawag na mercy seat. Yan din yung trono na inupuan ng Santo Papa. Nagsisimbolo, magpapakilala nga eh. Kaya nga magpapakilala siya. Wala namang supreme leader, mga kaibigan eh. Yung sinasabi ko na tawag ito, yung sa decree ng pagiging supreme, yung kaya nga merong 3 decree nung 538, sumisimbolo yon na makapangyarihan sa langit, makapangyarihan sa lupa, at makapangyarihan sa ilalim ng lupa. Yan yung unang paggawa ng Papa, Santo Papa. Ito yung mga panahon na nangyari nung tinatawag natin na Dark Ages, na sa panahong ito nangyari din yung mga inquisition, yung persecutions. So wala nang
tawag dito, wala nang iba pa, kundi ang Santo Papa talaga, mga kaibigan. Kaya nga, hindi naman ito tumutukoy sa isang isang taon eh. Ah, kasi nga ang prophecy, kung ating pansin, kung pupunta tayo sa Daniel City 25, ito yung tinatawag natin na 1,260 days. No? 1 year is 360. Pero hindi ito nagkukonklusyon na hindi nagpapatuloy. Nagpapatuloy hanggang ngayon. Kaya nga, mas makapangyarihan pa ito kaysa nauna posisyon. Kasi nga, sa panahon ni Napoleon Bonaparte, dinakip yung Santo Papa, si ni General Berger, at ikinulong at in-exile. Ito yung taon ng 1798. Pero kung ating babalikan ang prophecy, mga kaibigan, na mas lalong naging makapangyarihan ito. Kaya sa ating panahon, wala namang ibang makapangyarihan o supreme leader in religion kundi ang Santo Papa lamang. Kaya niyang tawag dito, pinag-isa niya ang mga religious leaders. Last 3 minutes. Kung ating yung economical forum, lahat ng mga religious leaders andun no? Ito yung tinatawag namin na one world religion, kasi nga yung pagiging supreme ng Santo Papa ay pinahayaan nila. Kaya sa debate namin ni Brother Wilson Manalili, hindi ko na ginamit yung pagiging inamin ng Santo Papa ang siya ay Diyos, kasi nga inamin na ng kapatid niyong debater din na ang Santo Papa ay Diyos din. Kaya nga hindi na yon big question sa akin kahit i-deny niyo, kasi nga yung pinatunayan na ng isa niyong debater. Yung doon naman sa Vicarious Piety na issue, sabi niya na ginamit once. So, nag-i-exist yun. Kaya nga, ginamit once sabi niya. So, ni-replace lang ng Vicarious Christi. Ano pa yung conclusion natin? Kasi hindi naman to big deal sa akin yung topic namin. Ilang minuto na natira, bro? 1 minute and 5 seconds, bro. Go ahead lang. Yun. Yun lahat ng sinabi ko na nagpapatunay na ang Santo Papa ay ito yung the man of sin. Kasi siya yung supreme leader at nagkaroon ng persecution. Yung sinabi niya ng mga Diyos, pinatay nila lahat. Panahon ng Justinian period, walang pili yun. Paganism, Jew ka man, yung mga Sabbath keeper, lahat yun. Ngayon lang sa panahon natin, nagkaroon ng, siyempre, hindi na madugo, pero sa panunungkulan, kitang-kita naman natin yung nagbabow down lahat ng mga religious leaders, Santo Papa. Kaya nga, tama yung sinabi dito Time, sa bro, Second time. Thessalonica chapter 2. Time. Okay, time. Alright, yon. Maraming salamat, Brother Jacob. So, mga kapatid, no, napaka
napaka-smooth ng takbo ng debate, hindi nahirapan ng moderator. At yun po ang gusto natin. hindi po maano yung yung information lang po talaga, yun po ang maganda. Yan, so magpasalamat muna ako sa dalawa, no, sa napaka gentleman lang na pag-uusap.